Yes po. Miss Maricel, ano pong klaseng nanay si Miss Lucy sa pelikula? Ano? Wala na. Check. Luka si Lucy. Lukala ko po paano? Luka-luka siyang magmahal sa anak ko. Ah. Kasi, alam mo, ang dami nangyari kasi kay Lucy. Pero nare-reveal naman lahat ito. Na nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Hindi lamang kay Tim, kundi para sa buong pamilya. Yun. Nagtatrabaho siya. Pero mahal na mahal niya yung anak niya. Okay. Kitang-kita naman po yun sa mga napapanood namin trailer. Kaya gusto po yung eksena nung niyayakap niya si LA nung first time nung malaki na siya. Oo. Parang bigla ako na itulak. Naitulak ako, naisalya niya ako ng bongkad-bongkad. Gusto ko po umiyak after nun. Doon naisalya niya ako. Ang sabi ko na lang, ay, LA. Sabi ko gano'n sa kanya. Oo, kailangan eh. Kasi pagbago ang ambience, binago mo yung kinasalayan nila. Nag-flare up talaga sila. Opo. Ganon. Kay Kuya Dick, sa trailer, parang ang bitter-bitter naman ni Bibbs kay Lucy. Anong hugot o pinangagalingan nun? Pwede na bang i-share? Pwede naman. Sobrang pain si... Malalim. Kaya nga sabi ko kung, maski nga mga kapatid ko, sinabi ako, panoorin nyo to. Sabi ko, bakit? Basta panoorin nyo to. Kasi importante itong mapanood ng mga magkakapatid at pamilya. Malalim yung pinanggagalingan. Kasi, oo, nandoon yung relasyon, nandoon yung magkakapatid. Pero yung pag hindi kayo nag-usap, may kim-kim. Tapos, ayaw magsalita. Pwede kong sabihin kasi nasa trailer na yung isang eksena na bakit? Tinanong ba kita nung umalis ka kung saan ka pupunta? At tinanong ba kita kung bakit ka dumating? Di ba ang sagot niya, bakit ayaw mo kong tanongin? Tinalikuran ko lang siya. Doon lang may explain eh. Kasi ayoko talaga siyang kausap eh. Kasi may nangyari na ito nga, akin. Wala namang agawan na nangyari sa pelikula. Kaya lang, minsan pinadadala ko lagi kasi si Direk may kasalanan nito eh. Kasi totoo to, para maintindihan nyo rin kung anong klaseng direktor meron kami. Kasi ayoko naman yung parang nakikita nyo lang na mabait siya, di ba? Hindi kasi tagal ko hindi ko. Direk ko, wala pa na, wala pa sa iyong floor. Wala pa. Hindi kasi tagal ko rin hindi gumawa ng pelikula. Pero ayan si Maria, nung kinausap kami, we had our makeup test and everything. After yung makeup test, talaga nagpahingi si Direk na, I want a discussion with Maricel and Roderick. So, sinabi, naiwan kami after that, di ba, doon sa dressing room. Wala lang, diniretso lang kami. Pwede, hanga ako sa'yo. Maria, hanga ako sa'yo. Alam ko, ang galing mo. Sinabi yun. Sinabi niya yun. At sinabi niya na alam ko yung content ninyo. But this time, gusto ko yung ibang atake. Kasi sikat siya pagdating sa teleserye. Alam naman niya yung paikutin ng emosyon ng tao. But this time, parang iba yung gusto niyang pagawa sa akin at iba rin yung gusto niyang pagawa sa Maria. Kaya lang, ang style ni Direk... Hindi tayo magkamukha, kaya kailangan na explain yung gagawin mo. Ano pa naman? Mas maganda ako sa iyo. Gusto mo yun? Mas maganda ako sa iyo. Talaga naman na-insulto ako. So parang, tatutuloy ko lang. So parang akin yung kinargahan kami talaga ni FMR. Kargado talaga ako, mas si Maria din. O magkita kami sabi nga dito to, sa tent okay kami. Pero paglabas ka sa set kahit nagbibiruan, parang daladala ko pa rin yung mga sinasabi ni FMR. At yung pa, ako po talagang pagdating sa story ng pamilya, siguro alam niyo naman na, di ba, sa pamilya mapagmahal, tapos meron kang mga kapatid, tapos kami ni Maricel, mapagmahal din sa pamilya. Tapos pareho kaming ulila na. Kaya pag kinargahan kami ni FMR, wala. Natutong kami, tawag doon, nakakapit kami kung ano yung requirement para sa kanila. Tapos very shocking talaga. Totoo yan, it's going to be difficult kasi kung hindi lahat, di ba, may kakasundo. And we have NA.
na pag pinanood niyo po, magugulat kayo kasi sinabi ko nga kay LA, isang direktor ang tumawag sa akin at tinatanong kung sino si LA Santos. Kasi trailer pa lang, bilib na siya. That's why, sabi ko, tuloy mo lang yung LA kasi director to. Kung mapapanood niya ngayon, talagang siya yung nagsabi sa akin na gusto ko itong pelikula, panonoodin ko to, at sabihin mo rin doon sa director mo, direct sinabi ko sa'yo, manonood yung director because of trailer pa lang daw. Wala, kuha niyo na ako. Ayan, si direct nanonood siya. Last question, gaano kahirap makisalbay kay Lucy? Hindi siya nahihirapan. Unang-una talaga may galit na ako sa kanya sa totoong buhay. Gusto ko yan! Sinakit ko yan! Kaya paano ba? Hindi ako nahihirapan kasi nga sa totoong buhay talaga naman meron na akong galit sa iyo. Kasi pa may sabi nila akong galit. Yung nila yung ano, yung samaan nila ng loob nung 5 years old sila. Alam mo, bago ko yung mag-take, nahuhuli kami ni Dere. Hindi naman namin alam na diba? Pinapaalalahan ako kasi ito medyo may makakalimutin. Kaya, nilapil ka, sasalita ka. Hindi, kilala natin ito, pag-usapan natin yung mga noon. Para makamit natin dito sa pelikula. Kaya ako masasabi ko kung ano man yung makikita nyo sa akin, makikita nyo kay Maria. Wala eh, talagang parang totoo at nangyari at nakasamaan ng loob talaga. Not a lot of people, Kuya Dick, no, na may pinagdaanan kayong ganyan, ha? Ay, hindi nila alam. Hindi namin alam. Ay, kaya magbukas tayo dito. Ganon. Kaya si Direk naman, hindi namin alam, sabi ko, Direk medyo pasensya na nahuli kami, meron na kami pinag-usapan. Sa Kunti FMR, naririnig ko. So sabi niya, I think it's helping the scene. Kaya pag dinirekta kami, wala na, kargado na kami. Kasi nga, minsan may i-review ka eh. Hindi naman, yung friendship naman namin ni Maria, yan naman tapatan. Hindi naman lahat puro naging maganda, di ba? Kaya na ang lagi ko sinasabi, maraming nangyari sa amin ni Maria na hindi talaga kami mahilig magkwento. Kumbaga, pag nagtrabaho na kami, trabaho na. Tsaka sa amin, yung sama ng loob. Ha? Kasi alam mo ikaw, pag pinatakot ka ng ano, pinindot ka para ng jukebox, 01. Alam mo, si Maria ganito yan. Tsaka si Maria, alam mo, ganyan. No, ganun ka. Oh, pagtantay lang, sila direct. Eh, sinabi na rin yun. Ah, sige. Hindi kasi diba, alam naman natin, pareho naman kami sa liga nagkasama. And I think yun yung nakatulong dito. Yung kilala niya ako, kilala ko siya. Tapos ginamit namin yung relasyon namin bilang magkaibigan para magkapatid din. Pareho na kami muli ng lubos. Actually, yun yung, ewan ko, sana panoorin nyo talaga. Lumalabas talaga eh. Lalabas talaga yung pag pinag-uusapan ng pagiging magkapatid. Ako, basta. Okay. Thank you very much. Thank you, Alvin. Okay, next set of questions. Gusto kong tanongin sa FMR. Direct, alam ko ikaw, you are, umaamin ka na you're a fan of movie actors na mahuhusay. Talagang si Maricel, talagang isa sa best words mo sa TV is Maricel, tapos ngayon yung Kuya Dick. Was it difficult handling iconic actors who are both good in comedy and drama like Maricel, mas may Myla Gumila pa, tapos the rest, alam mo yun, Ruby Ruiz. Was it difficult i-handle yung ganong kahusay na actors? Or madaling-madali? Siyempre, DJ, una-una, maliit pa lang ako nung ako ng mga pelikula ng Seryoso sa maliit. lumaki na ako, natili silang maliit, hindi pa rin sila lumaki. Sabi ko na nga, kami ang tatawagan doon. Ang laki ang mata ni Maricel. Hindi mo patayan, tignan nyo, ang liliit na tao mga alaji. Ganon? Patayan naman. ganyan nila sa set. Hindi na yung mukha nila sumampat. Hindi naman nagsabi yung Sara na, ay, andito ako. Wala naman nagsabi. Actually, nung ano tawag dito, nung nireview tayo ni Direk, bait eh, no? Makapae. Pero Nung nasa set na, Yung nasa set. sinisiraan na tayo eh. Oo. Ang dami niya, boy si Maria, baka hindi mo maalala yan. Paalala mo na yan sa mga. They're good friends with my wife, si Mika. Ay, correct. So, bago ko pa sila nakatrabaho, alam ko na nakikita ko ng mga mabuting tao. So, nabawasan yung nervyos at takot ko sa kanila. And totoo naman na I'm a fan of their work.
In fact, in the earlier years of my career in ABS-CBN, that was the heyday of Maalala ko ngayon. We had witnessed them winning awards Correct. for the Philippines at the Asian Television Awards. O, si Maricel naman, you know, a lot of her films na ginawa with Director Nichols. When I was in film school, textbook kasi yun. So, pag pinanonood mo na siya, mamamahaka sa galing niya, nandun yung nervyos, pero dahil mas nakilala ko sila as friends, pagdating, nandun yung respeto, nandun yung kuya, di ba ganito? And mas lalo kami mga kasi, marami rin ako mga star na nagtrabaho. Pero generous yung pala, kaya, yun, madaling mabalumpag. Okay. Bago ko talaga completely ibigay yung mic sa mga kaibigan, gusto kong tanong natin to them two writers kasi addicts FMR sa magandang script, you know, talagang napaka professor kasi yan, alam how he does his thing sa pagtitas sa Jerry and how was yung dynamic yun ni FMR kayo as writer? Do you brainstorm? Do you still discuss bawat eksena? Paano yung sinisimulan na gawin ang mga eksena at isulat? Ang tabil ng script nito yung maano siya, di ba? Jerry, ako tinuturo. Ikaw ang unang tinanong eh. Una po sa lahat, sobra pong excited ako nung unang inihain po itong proyekto sa akin. Ako po muna bago po si Jerry. Kasi, una sa lahat, I've worked with Direct FM sa 3 teleserye noon sa ABS. And I should say, he's such a brilliant director. Ito pong tanda ko sa industriya, marami din po akong natutunan sa kanya. Every time po nagbe-brainstorm kami, hanggang dito po sa pelikulang ito. And of course, gusto ko pong ibalik sa kanyang credit sa kwento because this is his story. The seed story belongs to Direct FM Reyes. Hindi po yung siya mismo yung sa kanya po nanggaling yung idea nito. And sobra po ako na-flatter dahil pinagkatiwala niya po sa amin ni Jerry. And of course, ang collaboration namin ni Joey, proud din po ako. Nakasama ko ang isang award winner na writer. Oo. Pero una sa lahat po talaga, alam naman niyo po, pagkatapos ng pelikula at napanood po ng maraming tao, yung po mga ulo namin mga writers ang nakalagay sa guillotine lagi eh. So kami po may mga bagay po kami na kailangan i-deal at sagutin, lalo na yung, alam niya, mga reviews and everything. But I'm confident na dahil si Direct FM po ang seryoso po dyan, Direct. Si Direct FM po may hawak na ito dahil din po sa mga experience, yung experience ko sa kanya bilang writer na nakasama ko siya, alam ko po na nasa magandang kamay ng isang magaling na director material na to. So congratulations Direct FM. Proud po kami ni Jerry, kami po ang unang salang sa first pelikula ninyo and saludo po kami. Binibigay ko. Go, Jerry, share. Pagkaklase kami ni Direk sa Yossi area sa ABS. True. Pagka nakikita kami at nag-Yossi, lagi kami nag-discuss ano kaya ang pwede natin gawing pelikula. Tapos nagkaroon ng pagkakataon at natutuwa ko, lalo na dahil ka-collab si Manay, ginagalang kong manunulat sa telebisyon. Ano pa ba? Lagi kong sinasabi na ang pelikula ay medium ng director. Hindi siya talaga medium ng writer. Malaking bagay ang manunulat, pero ibabato mo palagi ang pelikula sa direktor. At ang natutuwa ako FM kasi pagtinginan lang kami siguro alam na namin yung gusto niya at alam din niya ang gusto ko. So this is a collaboration talaga. At natutuwa kami nung mapanood namin yung initial trailer kasi pati kami ay naiyak. Correct. Yun. Thank you, Jerry. Go ahead, FMR. Well, may I say my thanks to these two, the fine writers.
matagal ko nung gusto katrabaho sa Jerry kaya hindi ko nagkakatrabaho. Kahit sa ABS talaga, di ba? Yes. In fact, long before he entered ABS-CBN, I was really eyeing on him na mapasok. Tapos, nahihiya ako kasi he belongs to, my brother knows him. Kasi multi-Malacca awardee, kapatid natin na yun. No? At malalim ang sulat, philosophical. So, you can just imagine, I have the best of both worlds. No? I have the heart from my life, the heart of the story, and I have the philosophical perspective of the movie. Nahirapan po kami. I was talking the other day, my musical scorer is based in North America. So, kailangan, pag kinakausap ko yung musical scorer ko, this oras ng gabi kasi nakabasa siya abroad. Tapos sinasabi niya sa akin, hirap na hirap akong mag-score dito. In the same line that it was difficult for me to mount the scenes. Kasi, yung pilit namin pinapalabas na very mundane story ng bawat Pilipino. When my producers were asking me, how could we describe the film? There's social sarcasm in it. There's social sarcasm in it. At doon ako nahihirapan kasi nakatanim sa ilalim mo. Malalim yung ugat ng social commentary ng mga writers ko. At paano mo babalansihin na Maricel and Roderick are known for their blockbuster comedy Correct. noong araw, and yet they're also known for their great drama. True. So paano mo i-mix? If there's too much comedy, then how different is it from the past films that they're doing? Yun ang challenge. If you're going to straight head-on drama, you also ask yourself how do they outdo themselves in the past films. So I'm just so thankful for the clever writing that I received from Manay and Jerry. Pinahirapan ko ang dalawang sobrang. But it turned out to be really good. Yeah, thank you, FMR. Thank you, Jerry. Okay. Pwede ba ako magtanong? Ay, ba? Hindi, tatanong lang ako kasi sayang din yung sobre. Ikaw ang magbibigay ng sobrang ngayon. Artista ka. May interview tayo mamaya Bro! Ayun, hindi, tatanong ko lang kay LA paano niya pinaghandaan yung kanyang role dahil napakabigat nun. I was Kasi okay. pwedeng pag mali ang mga senyas mo ng kamay, yung manilisin mo, yung ano, pwede kang i-call out ng mga magulang na merong mga kids with condition. Paano mo pinaghandaan yan? Unang-unang ginawa ko po, rinespeto ko muna po yung mga taong special po. Hindi ko po kinalimutan na syempre mahalin sila at syempre unahin sila dahil para sa kanila itong ginagawa ko po. Kaya ginawa ko po yung lahat, nag-research po ako ng mabuti, tsaka nakipag-usap po ako sa mga mami na may anak na special po. Kaya gusto ko pasalamatan yung Best Buddies Foundation dahil sila Miss Grace po, sila po yung tumulong sa akin na mas mag-research pa po para sa character ko po. Tsaka kinalala ko rin po si Clarence who is also a special kid po na mas sakto po para kay Tim na sinamahan ko lang po siya. Pinakinggan ko lang po yung kwento ng buhay niya po. Tsaka na-amaze po ako kasi sobrang iba yung puso nila. Yung grabe po yung pag-empathize nila sa mga tao. Tsaka na-amaze lang din po ako kasi pag sinabing nasa spectrum, hindi iisa lang eh. Parang it's a very, very wide spectrum po. Parang bawat special kid po, iba-iba talaga. Tsaka bawat special kid po ay special in their own way po. Kaya buong puso po ako nagpapasalamat talaga sa movie po na to kasi gusto ko po mabigyan ng justice sa mga special na tao po sa Pilipinas at gusto ko po sana na mas naiintindihan pa ng mga tao yung mga pinagdadaanan ko nila. Nice. Any more questions? OG, wow! Bigay pa kay Alan Santon yung... yung sobrang dito, OG. Oo, Mami Flora, alam mo. Manahimik ka. Hindi, anong pagkakaiba nito? Kasi syempre yung nanay nasa abroad. Tapos si Ate V dun sa anak, di ba, nasa abroad din siya, tapos nagwawala yung mga anak niya. Anong pagkakaiba nito direct doon sa anak? We're been selling the movie na kwento ng nanay na kanina tinanong niyo din Kuya Roby, si Kuya D. What is his role?
if I will ask the question, ilan po sa kwarto na ito yung nagtrabaho ng sumikat sa buhay dahil kailangan kayo tumulong sa pamilya? Lahat yata. Ilan po sa inyo? Lahat. Lahat yata. Kinahihiya niyo po? Hindi ako lahat yata. Taas yung kamay niyo. Kinahihiya niyo po? Walang isa yata dito. I would say siguro 90-80%. Of course. That is the story of our lives. We sacrifice. Yung tanong ni Kuya Ogie, alam lang natin sa kanya nanay siya. Pero si Maricel OFW. Si Kuya Dick yung the other 1/3 of our population na naiiwang umakap ng isang responsibilidad. Kaya gusto niya o hindi, na bumago ng buhay niya. In fact, that was one of the first questions I asked Kuya Dick. Kuya Dick, alam ko maayos naman ang buhay niya. Pero, hindi ka ba nagsumikap sa hanap buhay niya dahil tumutulong ka sa kanila? Kaya nga sabi ko po, sa ilalim ng parang natural na mundo, natatawa at iiyak tayo. In one of my posts, I entitled it The Filipino Gothic. Kasi yun yung harap natin. Kung tatanungin mo ko ano ang kaibahan nito, unang-una na dun sa anak ni Ate B at saka sa nito, performance. Number 1, ni Maricel. Iba yung signature ni Maricel. Ay, huwag niyo akong papiliin kung sino mas magaling. No? Dahil di ba kakahit po siya. Mahirap na. Ngayon, it's also my way of thanking my mother, no? Who has the same story. And when I was talking to LA, it's our way of thinking with our parents. LA loves his mom so much. When they were doing it, we are all a bit emotional every time we do the drama. I wasn't expecting that. So, medyo nang marami sa atin, they get from a certain point of yung social, masabi sarcastic, but we have to see ourselves, find ourselves, that way we didn't find there's something wrong. I was asking Kuya Nick, when you were asked ba to help out with the family, I came kay Ogie ito tinanong ng sabi ko sa'yo, yung sa pagtulong mo sa pamilya mo, whether gusto mo o hindi, masaya ka. Kasi he was asking me, then how do I position Bogart as my character? Masaya ka ba? Sabi ko, I'll leave you quiet to assess mo yung sarili. It's really a personal story that most of us, lalo na yung hindi kasi napapackage dito na OFW yung si Maricel. Kwento ito ng nanay, kwento ng anak na iiwan. Kaya madalas, pag tinatanong ako, kung saan yung pelikula ko, ang hirap ko kaliwa. Kasi bawal isang character, may malalim na social commentary siyang ginagawa ng nakaset up. Matatawa ka lang. Kung tinitan mo siya mababa, well and good. Sa clue. But, if you will read through deeper, we'll still find ourselves. Okay. Ang trivia lang ha, si Direk, pag nagbibigay ng instruction sa amin, umiiyak siya. Ina-act out niya. Oo. Ganun si Direk, no? Hindi niya inaarte, talagang naiiyak siya habang nagbibigay siya ng instruction sa amin. kung ano Hindi, gagawin. kasi gusto niyang masali sa pelikula. Basher! Pero lahat na lang kami siniraan. Para bang ang puti-puti niya man ang porcelain. Pag upo pa lang dito, sabi, bakit umupo mo ang takas? Sabi ko ba, inayin lang ako sa height. Nakakatawa, before pandemic, nagkasama kayo ni Inay, no? Before the franchise and pandemic na nagsimula. Tapos natuloy-tuloy kayo yung relationship niyo as ano, no? Swerte ako sa little people. Ano, sorry? Swerte ako sa little people.
Alright. Thank you, Direk. Okay, we'll entertain questions from Alan Sancon naman. Hello po, congratulations sa movie. For sure, maraming mag-aalong because trailer pa lang talaga nakakaantig ng puso niya. And it's because for our mother. So related po sa mother, for sure, we have all, may mga experiences tayo na memorable with our mother. Sa either buhay pa sila or hindi na. Kayo po personally, how do you, kumbaga ano yung mga memorable things with your mother na hindi nyo malilimutan? The question is for Everyone. ganun. Pero mabilis na para ano. Let's start with Ina. Anyway, Ina. siyempre lahat naman may memorable tayo with mothers natin, ano? Actually, wala. Ay, puta. Super, ano po sa mga nakakilala naman po sa akin, sobrang love ko po talaga yung nanay ko. As in, araw-araw po yata naman siya ng stories ko, ganyan. Kasi, kaya siguro proud akong maging part ng ganitong movie na nagtatakal about sa nanay. Kasi, lahat naman tayo may soft spot. Kasi kung naniniwala ko ng tao na hindi po nagmamahal sa nanay niya or wala pong soft spot sa magulang niya, feeling ko hindi po siya mabuting tao. Totoo yan, that's so true. Ayun po. So yun po, para akin lahat po ng memories sa nanay ko, special. Wala pong pipiliin. Kasi po yung nanay ko ngayon, kami dalawa na lang po yung magkasama. Yung hindi ko kung kamag-anak po nasa ibang bansa na. So, naglalaro lang po kami. Para po siyang barkada. Cute. Thank you, Ina. Bong. Yes. Opposite naman po ako kay Ina. Ngayon ko lang po tayo share. Yes. Ako po, hindi ko pa po kasi nakikita yung mom ko since 3 years old ako. So, kung may memory si Ina, ako po, wala po akong natatandaan. Pero, kung may masishare ako, nasabi ko ng tatay ko, nung naghiwalay ko kasi sila. So, nung 3 ako, nung naghiwalay ko sila, ako po daw yung sumusunod sa nanay ko. Ako yung umiiyak, sumusunod sa mom ko. So siguro yun po yung memory na meron ako kasi yun yung share sa akin ng tatay ko. Pero kung may maaalala ko, wala po akong maalala. So, wala kang memory or image ng mom mo? Wala. Kaya nung bata pa po talaga ako, 3 years old, wala po akong memory with my mom. May pictures po kami. Okay. Sorry, hindi mo important hanapin o habulin now that you're nasa right age ka na, Bong? Hinanap naman po namin and we heard na OFW po sa Dubai po. So kaya very close po din sa movie In His Mother's Eyes. And until now, wala pa pong chance to see each other. Pero sa social media, meron. Alright. At hopefully, no, makuha yung Rain. For me, I feel like it's really in the everyday po, with our moments and memories with our parents. I really relate to the movie as well because my dad's currently in Canada as well, and my mom stands as my parent here in the Philippines with 2 of us girls. So, talagang mahirap din po talaga siya, and for me din po kasi nakita ko po lahat yung mga ginagawa ng mga parents ko para sa akin. So, it's something that I'm really thankful for, that you really see the difference when your parents are there in the everyday. And ayun, my mom's right here. Oh! She's right at the side. Speaking of... Alright. So yun po, I really hope that you can watch this because I feel like everyone has some sort of memory or some sort of relatability when it comes to this film. Thank you, Rain. Edison! Pinaka-paboritong moment ko with my mom is everyday lang talaga. Same as Ina's statement. Pero merong one moment na, ayun, sobrang soft spot ng heart ko. Ito yung varsity kasi ako, malabo yung mata ko. I'm wearing contact lens right now. Ayun, well, she's a home mother, housewife. Hindi ko naman nilalait po. Ayun, housewife po siya. Wala siyang income, pero binilhan niya ako ng goggles for my games. So, ayun, that was yan, hindi ko makakalimutan yun. Sobrang love ko siya. Ayun. Love all mothers and God bless us all. Ganda naman ang kwento. Now you support your mom ngayon. Now that you're earning, di ba, kumikita ka na,
Yes, I do. I gave her all what she wants. Alright. Thank you, Ellis. Valerie! Sa mga nakakilala po sa akin, taga-probinsya po kasi ako, taga-Bohol ako. So, nag-start po ako sa showbiz noong 2016, nung nag-PBB po ako. And simula po noon, hindi na po kami madalas magkasama ng family ko. So, yung mama ko po nasa Bohol ngayon with my youngest sibling. So, ang pinaka-special na moment with my mother, marami po kasi sobrang idol ko nanay ko eh. Tinaguyod niya yung buong pamilya namin. And siguro nasasabi ko lang, kasi sa kanya ko nakuha yung pagiging singer eh. So bonding po talaga namin yung karaoke, oo. So kapag kunwari may mga presentation sa barangay namin, andyan talaga siya sa crowd, sinusuportahan, tapos nag-cheer siya sa akin. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung nanay ko kasi lahat ginagawa niya, hindi lang para sa akin, kundi pati na rin sa mga kapatid ko, sa papa ko. Sana mapanood niyo ito kasama yung mother mo. Yun nga po eh. Oo! Papuntahin ko dito sa Manila. Alright. Yeah. Thank you, bye. Mare, Audrey, would you like to share? Mare? Ayun, ano bang natatanda ko sa nanay ko? Ang tinuro ng nanay ko ay kapag umutang ka, dapat marunong ka magbayad. Kung hindi ka makakabayad, huwag kang dumedma. Hindi, hindi ka makakabayad, dapat marunong ka magsabi, humingi ng palugit. Yun ang ituro ng nanay ko. Hindi lang yun na ituro kung paano isumpa yung mga hindi marunong magbayad. King ina nila. So, Kasi million. Sana kung barya-barya lang, di ba? grabe. O yun nga, hindi niya naituro sa akin kung paano isumpa ang mga puta. Alright. Miss Myla, your mom still, di ba, andito pa siya ngayon, nasa No, I Canada ba? lost my mom a year ago. Ayan, I remember. A year ago tomorrow. Last year, yeah. Anyway, everything, I remember everything. Yung mga values ko, yung mga pagpapalaki sa akin ni Mama, auto-repente ako. So like kami cat and dog. Like sabi ng mami ko sa akin, hindi ka siguro pag nagkaanak ka, magiging sobra kang stricto kasi yung ginagawa mo sa akin pag sagot-sagot, aayaw, hindi mo gustong gawin sa'yo. Kaya, true enough naman. Kaya tawag nila sa akin, ang nanay yan. Mother Superior. But my mom was a strong woman. But she never ako na-spoil. Kung ano yung baon ng mga kapatid ko, kahit nagtatrabaho na ako at 5 years old, pare-parehas na kami. Para you remain grounded. Walang feeling na, nasa kaluskus na number 1 show kami, di ba? Walang ganon. Kailangan, nakatapa ka pa rin sa lupa. Ganon ang pagpapalaki niya. So, and it was her decision to move me to the States. Dun sa Amerika, nagkaroon ako ng normal na buhay. Kasi kung lumaki ako sa dito din, nagtuloy kami ni Maria, magkasama kami. So, kung nagtuloy-tuloy na dito, hindi ko siguro mararanasan yung paano mabuhay ng normal na nagtatrabaho, 9 to 5, yung gano'n. Nag-aaral ako doon sa Amerika. Yung nakahalubilo ko yung mga iba't ibang klase ng mga tao. So, that, nakakadagdag yun sa mga kaalaman mo, sa experience mo sa buhay, tsaka na-expose ako sa iba't ibang klase ng mga tao. At mga, hindi foreigners mga ibang lahi. Thank you, Mac Island. Ellie, marami to, I'm sure. Kaya nga po, sa totoo lang, parang hindi pa po ako yung sumasagot, naiiyak na po ako dito. I don't wanna be asking that question kasi ang hirap sagutin kasi lahat tayo makananay eh. Saka, grabe po yung mga mami. Sobrang angels silang lahat po. Grabe silang tama, Pinaka-unforgettable memory ko kay mami, sobrang dami. Pakaabutin ako hanggang bukas kung kwento ko lahat. Pero yung sorry.
Yung pinakamadikit sa puso ko po, every time po may trabaho ako, every time na lalabas po ako, mini-makeupan ako ni Mami palagi. Palagi ako mini-makeupan ni Mami. Inaaway na po ako pag lumalabas akong hindi naka-makeup or naka-ayos po. Kasi po, lalo ngayon na tumanda na po ako, hinahanap-hanap ko po eh. Lala, pag may trabaho po ako, parang ayoko magpa-makeup sa iba. So, sana lang. Kaya yun po, Hindi natin alam yun na Tita Flor to Pero Father EJ at this point, syempre, Speaking of, tawagin natin, ang mami ni L.A., ang producer of course, ng ating pelikula In His Mother's Eyes, is Flor Santos. Baby ako yun si Mami. A tribute to a great mom, di ba? We all know. Grabe naman talaga yung pagkapakita ng pagmamahal ni Tita Flor sa kanyang mga anak. Ito naman sa gilid, may share lang ako. Actually, ayoko naman talaga mag-painter resist. Alam din yan ng Luca to, alam na lahat. Pero, 2 minutes. Nagsimula to with Tita Tang Barbania. Sabi ko, nakita ko yung hard work ni LA. Sabi ko, sana mabigyan ng chance. Tapos sabi niya, alam mo, walang kayang gumanap niyan kundi si Maria. Kasi nanay talaga siya galing sa puso. Tapos, sinabi niya, Flor, ko sige, gawin natin. Last year yon. Tapos, everything goes well. Hindi man, ewan ko, parang sa isang nanay, walang gugustuhin. Sabi ko, well, okay na ako. Okay na mga anak ko. Isa lang sana gusto ko pag nawala ako, papakita kung ano yung kakayanan ng mga anak ko, hindi dahil sa akin. Hindi dahil bibigyan kayo nito, hindi yun eh. Makita yung kakayanan ng mga anak, kung ano sila na pwedeng gawin. Kasi honestly, ang dami Jobert lang kayo dito, Tita Aster. Nakita niyo si Ellie kung paano, dito rin siya ni-launch. Ang isa sa nabigay ng break sa kanya si Joe Serrano, tapos si ang Star Music, si Jonathan Manalo, si Joel Mendoza. Ni-launch namin siya dito bilang singer. Junari, alam niyan, di ba? Ni-launch siya, pinunurin namin, sabi ko nga sa team, alam niyo, love si LA ng press. Hindi na ako love si LA ng press. Kahapon lang tayo ulit nagdagdag. Sabi ko, effort na to for LA. Tapos, so nangyari yung movie, tuwang-tuwa ako, tinanggap ni FMR yung movie, first movie niya. Siyempre sa tulong, dito mangyari kung wala si JRB. JRB, dito ka ba? Julian Arbini, si Nagtatago po. Si Ellen, si Ana, si Jeannie, sila lahat, lalo si Tita Tam. Tapos ang nangyari, ang tagal nitong ginawa. Sabi nila, kung si Maricel, sino yung parang gaganap na isa? Sabi ko, parang walang iba, kundi si Roderick Paulate. Totoo to, bro. Ang tagal namin nag-usap, ang tagal namin, ang dami lang alternative. Parang sarado yung isip ko. Sabi ko, parang walang ibang pwedeng gumanap ng role na to with Maria, which is Maricel, kundi si Roderick. Ang daming alternative, ang dami. Sarado yung isip ko. Pagkatapos, dinagdagan pa, sobrang saya ko na nandito nagkakasama na kami proyang pa si Sis Ayla. Tapos sobrang saya ko nung nagkaroon ng Ogie Diaz, sir, pasensya na. Ang saya ko nga dahil sa isang text lang yata, isang tawagan, walang effort, wala lahat. Tapos pinaganda ng 2 scriptwriter, yung mga cast ng mga bagets. Kung meron po kayong mamahalin na pelikula, palagay ko, andito po yung totoong puso. So, Direct FMR, salamat sa pagmamahal, sis. Alam niyo po ba, si Ellie have gone through a lot of workshop. Ang isa akong nakaka-proud, yung ginawa ni Tita Ruby. Thank you, thank you. Napalabas niyo. Napalabas niyo si Ellie. And minessage ko nga si Sis Maricel, sa inyo ni Roderick, thank you for sharing your screen with LA. Sabi ko, malaking utang na loob ko. Yung screen niyo with LA, parang imposible na. Sa movie na to, sabi ko nga, pwede na siguro kung matapos na, ayoko na. Hindi naman ayoko na. Kasi
Pag napanood niyo yung movie, hindi si Ellie ang aakapin niyo dito. Parang maaawa kayo sa isang kagaya niya na hindi makita kung paano, hindi mailabas yung pagmamahal. Yung pagmamahal na yun na kaya niya ilabas sa tulong pala ng magulang. Ilalaban ng magulang, ilalaban ng kung sino na mahal sa paligid niya. Yung pala, ang isang kagaya ng special child. Hindi niya malabas talaga. Alam mo, hindi gusto, nung after na mapanood yung movie, parang awang-awa ako, hindi, sa LA, dahil siya gumanap. Awang-awa ako doon sa mga taong kagaya niya na sobrang gustong ilabas. Pero yun, sa tulong lang talaga, anything is possible sa mga taong nagmamahal sa paligid. So, maraming salamat sa team, maraming sa Luka. Alam ko marami tayong pinagdadaanan. Noon pa lang umpisa to, Manila Film Fest, supposedly, maaaring ayaw nilang bagitin, ako ngayon babagit. Ginawa natin ito for Manila Film Fest. Lahat kami nagdadasal. Pero nung in-announce, hindi nakasama. Masakit sa puso. Kasi nung nakita ko to before Manila Film Fest entry, sabi ko, ilalaban ko si FMR. Ilalaban ko yung acting ni Maria. Ilalaban ko yung acting ni Roderick. Acting talaga eh. Mata pa lang nila. Di ba? So medyo na-depress ako nung hindi. Pero I think there's something in it. May pinagdasal natin to, hinulog nung nasa taas to, what will happen today. Kasi siguro mas marami tayong maaakap sa movie na to. Maraming salamat sis. Kapahaba na. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Salamat sa inyo lahat. Si Mami Flor ngayon siya, she is in her, at her most emotional tonight. Ay, flowers! Thank you, Mami Flor, for sharing. And for, itulong mo sa industriya. Alam ko naman how much you love this industry, kaya you keep doing projects for everyone. Okay, hindi pwedeng walang sagot from, of course, the three other actors. Miss Ruby, memorable moments. Bibilisan ko na lang. Sobra akong naanting ang dandanin ko kay Miss Flor. Ganun, kasi witness ako kung yung klase ng pagmamahalan nilang mag-ina. Yun, grabe. Anyway, yung sa akin, maraming memories about my mother. Nakakatuwa nga yung tanong mo kasi matagal-tagal na rin na hindi ko inaalala kung ano yung ano. Dahil parang feeling ko, I'm leaving her. Yung pagiging masipag niya. Ang pagkakaiba lang namin, yung pagiging masipag, yung resilient. Does she live with you now? Wala na siya. She passed away long time ago. Ang mama ko, ang epitome of talaga, a very loving mother. Mag-tear yung pagkakaiba namin. Talagang kahit nangangaliwa may ibang father ko, siya yung tipo, she would speak with him and with the family. Magsasacrifice siya. Siya yung literal na isusubo na lang niya, ibibigay niya pa sa amin. Yun. And I will forever be grateful for all the values na pinakita niya sa akin. Na noon, akala namin magkakapatid. Ano ba yan? Ang tawag namin sa kanya, Taba. Okay? Ano naman si Taba? Sobrang martir. Ano ba naman si Taba? At ganun din siya, hindi lang sa pamilya. Pati sa mga bahay. Alam mo yung gano'n, yung ulam namin, pamimigay. Puntahan ng bahay namin para kakain. Tapos bilang kami, wala na, sabaw na lang naiwan kasi naipamigay niya na lahat ng laman. But yun nga, ngayong inaalala ko siya, lahat ng values na pinakita niya, yun ang totoong Filipino mother na na sana hanggang ngayon ay ipagpapatuloy natin yung ganun mga magagandang kakain. Maraming salamat po. Thank you, Miss Ruby. Growing up talaga po kabibig niya ang nanay niya. Alam ko to, Kuya Dick. The great son. Ikaw yun talagang bukabibig mo, sa spills mo, binabanggit si Mama. Actually, yung mga veteran members of the press, di ba? Yung mga nung araw, nakasama ko, alam nila kung ano yung relationship ko sa mami ko. Kay Mamang, at kahit ka sa show ko nun sa MTV, di ba? Kung baka may mga host din na nagwawakas ng mga pangalan ng mahal nila. Ako din naman yung bago magwakas yung show ko. I love you, Mamang. Posisi ko yung mga artista. Laing! Sinawa sila. Si Mama kasi bata pa lang, di ba? Start ako 4 years old. Siya talaga yung... Grabe yan, no? 4? You're working na? Yeah. Ganito na kaliit ako.
Sinasamahan niya ako na, palaban kasi ang mami ko, pero mabait ha. Kaya mahal yan ni Kuya Ran, mahal yan ng mga artista. Kasi simple lang si mama. Pero makikita mo yung pagmamahal niya sa anak niya. Yung very protective siya. At lagi nag-a-advise na huwag lalaki ulo. At naalala ko, lagi ko sinasabi yun, yung laging biro ni mama, huwag lalaki ulo, huwag magyayabang. Hindi ka pogi. Sinasabi niya yun. I think it's a way of, alam mo yun, yung down boy. Ganun kasi si mama eh. Napaka-simple. Kahit nga yung naging medyo successful na kami sa buhay, binabalikan pa rin niya ang Bicol kung saan siya lumaki. At tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong niya. Siguro doon ko nakuha eh, yung ugali niya. Kilala yun ni Maria, kilala yun ni Myla, mamang din nila yun eh. Kaya nang iksiyan ko na, no, siguro sa mga relationship na nangyari sa amin ni Mama hanggang nagpinata ako, parang nung nawala siya talagang nag-iba, hindi na pareho eh. Kaya lagi ko sinasabi sa pamangkin, hanggang nandiyan na magulang na mahal mo. Ano ba na mangyaring problema, hindi naman perfecto lahat ng mga nanay, ang dami nilang pinagdaanan. Huwag masyadong mabilis maghusga. Mahalin yung nanay niyo kasi ngayon, ipag-away kayo. Pero pag wala na yan, wala nang sumisigaw, wala nang nagagalit sa'yo, hanapin mo pa rin yan. Ngayon, ito na ang edad ko. Alam niya ni Maria, alam niya ni Myla. Feeling ko, tagal na siyang nawala, pero parang feeling ko hindi pa ako nakapag-mourn. Hindi pa eh. Kaya pag nakakausap ko yung ibang mga veteran actresses na nakakausap ko, sometimes kinakat ko na yung conversation about mama. Kasi parang feeling ko, hindi pa nagpas, wala pa. Tagal na. Sila yung nagsasabi na, sige magawa ka na kasi hindi pwede hanggang tumatanda ka eh. Andiyan dyan pa rin. Kung kailangan umiyak ka, iyak ko. Nag-iba talaga yung buhay. Iba talaga yung, kahit lalo na pag Christmas, di ba? Tutulog ka, alam mo yung nanay mo nasa kusina na, tapos si mama, tutulungan ako lang gagawin. Mama ko kasi lumaki kami Siyam kami magkakapatid. Pero wala kaming maid. Lahat siya. Yun na. You lost Mamang when? 2009. A part of you nawala. Nakayak na itong press. Oh. Iba eh. Lahat ka eh. I think ganun nawala siya. Before siya nawala mo rin yung eldest brother ko. I think, napagmahal talaga na ikay patiisin. Alam mo, tumating ako sa punto na naikwento ko na to sa vlog ni OG eh. Yung sobrang pagmahal ko sa nanay ko, yung, kasi hindi naman kami nanggaling sa average. My dad is was the chief of composing department of the Manila Times. And simple buhay. Kahit boss siya doon, simple pagdating. Patay-patay naman, kahit nag-child actor award na ako, nautusan pa rin ako. Bumida ako kalamansi, gusto niya. Down boy, ganun pa rin. Pero yung nanay ko talaga, ang iba talaga yung arugang ginawa niya sa amin. Hindi siya na hands-on siya eh. Kumbaga ayaw niyang inaalagaan ng kahit sino, gusto niya siya mismo ang nalaalaga. Kaya ang nararamdaman ko, kumbaga, hindi naman laging mabuti, di ba? Yung sinasabi ko sa mga bata, hindi naman perfect yung relationship kahit sa nanay natin. Kasi alam naman ni Maria at saka nila Mahin na problema ko lang naman kay mama talagang selosa. Kumbaga, selosa. Sigurit ako na ako yung bunso tapos mawala agad o mag-asawa agad o gano'n. Kaya ako naman, mapagmahal din naman ako sa nanay. True. At hindi ko naman siya pagpaplit. Kumbaga, nandiyan dyan yung mga relasyon. Nandiyan dyan. Wala akong lihim kay Myla, wala akong lihim kay Maria. Kung may relasyon ako, nalalaman nila. Pero pag nanay ko nang nag-request, na siyempre pagbibigyan ko yun. Kaya lang, nandun mo lang marirealize talaga. Pag wala na yung nanay mo, na may kulang eh. Kulang talaga. Hindi na gano'n. I mean, it's not the same anymore. Totoo yan, pwede. We have to proceed kasi inay ha. Alam ko naman may dami mo rin napag-usapan natin ko how much a part of you nawala nung when you lost mama then, di ba?
Piling ko dati katuwang ko wala. Ang piling ko, ano po ba gagawin ko? Dapat umalis na rin ako, mawala na rin ako. Kasi lahat naman na ginagawa ko para sa mga. Tapos, syempre sa mga anak ko. Tapos na yung mga kapatid ko, yung mga anak ko naman. Tapos sabi ng mami ko, lagi ka magtitira ng para sa iyo. Sabi niya. Tapos nagpanaginip. Bumukas ang pinto. O, di ba bongga? Si Mami? Oo. Parang gusto sumayaw, di ba? Hindi ba bongga? Sabi niya gano'n. Naloka ako. Sabi ko, Mami, ganyan, bakla ka pa rin. Hindi ba yun? Nakakaya. Nagpakita sa'yo sa gym si Mami. Oo. Kataas talaga yung parang si Dick. Lucy! Ano ko? Alright. Oo. Gusto ko na lang isipin yung maganda. Ayaw ko lang isipin yung ano. Kasi, ilan sa ako. Totoo yan, Nay. Oo. Kasi ito, you just have to get used to it. Ang hirap naman rin you have to get used to it. Marami namang ibang bagay na pwedeng, oh, you can easily try. Kasi you get used to it. Ha? Kailangan ko yun eh. Paano ka get used to it, di ba? Napakasakit naman kasing pag-usapan yung greatness ng, di ba? Hindi ko pwede lang iwasan yung tanong, pero ang hirap eh, no? Oo. Kahit paano, kailangan natin mag-share. Nabubuhay pa ang mami ko ngayon. Sabi ko, lahat ng gusto niya, ibibigay ko. Lahat. Pati buhay ko. Pero kung talaga mo, Yes. O Jimmy, dadagdag ka, you lost mom this year. You lost your mom this year. Oh, April 22 na. Wala yung ma-dear. Ay ako lahat. Pero okay lang naman. Oo, lahat ng camera nakatutok sa akin, hindi po ako iiyak. So, exclusive lang po yun sa vlog ko. Binalikan ka na nga namin, baka nasiyak. Gusto mo yung pinagkakitaan din yung luha. Charot. Ayun na. Thank you, Mare. Okay, for the last set of questions, we hear from Alex Rosas. Yes. Let's share. Ayan. Pero bago magtanong si Kuya Alex, no? Gusto ko natin for LA. After doing the film, did you appreciate your mom more? Even before doing the film na to, I really appreciate her na po na pati ako, gagawin ko rin po yung bibigay ko pa talaga yung buhay ko po para sa mami ko. Tsaka hindi lang naman po si mami, parang lahat na ng mga naging mami sa buhay ko, siyempre si Inay Maria, sila Tita JRB, tsaka lahat po ng mami ko in general. Sobrang ginawa ko po yung character na si Tim para sa kanilang lahat po. Okay. To Kuya Dick, how long ago was your last project? Dead na si Lolo. The one with Gina Alha, Yes. I think dead na si Lolo. Manilin. Yeah. My mom, kasi 2009 namatay. 2008 yung dead na si Lolo. Meron nga pa akong ginampanan, pero guess lang ako doon. Yung Zong Padings. With With Martin Escudero, Janice de Belen, Eugene Domingo. Okay. Pero guess lang kami lahat doon. Pero yung talagang full length, yung dead na si Lolo. Yung ginawa. Tawag dito, what made you decide to accept the film? A. Working with Marisol Soriano, again, for the end time. B. You will stage comeback after an absence of how many years? 15 years? 2000, ilang years ba yun? Almost 15? Medyo, meron na ba? Sige, anuhan natin yan. I'm pouring man. Or 3, because of the gravity of your role. Ang gaganda naman ng choices. Miss you? Ang maganda lahat ba namin? Kasi rin pa sabihin ko all of the above, di ba? I did not say walang choice on all of the above. Oo nga eh. Pero sa isang... Sana may letter D. Malaking bagay. Siyempre, di ba? Ako kasi, as an artist, lagi naman alam yun ng mga producers na kagaya ng Dead na si Lolo. Ang Dead na si Lolo kasi, nag-start yun as indie.
nung naging successful at naramdaman ng producer na, oops, pinapasok siya. So meron nag-advise sa kanya, I think it's another production. I-mainstream mo na yan. Pero yun, kung tutusin, binigay sa akin yung role yun ni Soxy, tinanggap ko yun because of the script and the role. Mas priority sa akin yun. Okay? Malaking bagay sa akin na tatanggapin ko isang project kapag maganda. Pero malaking bagay, I won't deny the fact na iba pa rin yung excitement ko na makasama ko si Maria. Because nakikita kami ni Marcel events, kikita kami sa mga parties, nakikita kami sa mga production events, pero iba pa rin yung nagkasama. At iba na ngayon, iba yung edad namin noon na nagaganyan na kami. Tapos ngayon ay seryoso. So when Marisa, Tagasag sa San Respeto ko writer, na nag-present sila, actually, doon lang, isang meeting lang natin, sabi ko, sige na, nag-isip ng konti, hanggang dumating si Maria, na sinasabi, hindi pa patapos ang usapang ito, nandun na rin si Maria na, parang ba sinasabi nila, ang tagal-tagal naman kumuon yan, parang gano'n. Pero actually, kumuon na ako talaga, because ang ganda-ganda ng story. At, oh my God, paano ko naman hindi makakaintay? Walang kaplasa ganito. It's an honor again to work with the Diamond Star. Maricel Sorry. Kaya thankful din ako na project ko yung kampa ko si Maria kasama ko. And of course our friends, may lahat sila. And FMR lagi ko sinasabi yun. Hanggang kasi ako sana wala pang wakas. Di ba nabanggit yun no? Doon ko siya unang nakasama Nakita ko rin yung kakaiba ng direksyon niya. Tsaka iba rin yung vision niya. Tsaka iba rin siya magpaliwanag ng karakter mo. Tsaka yung gagawin ko. Hindi ko naman sa pinag-aano, pero sana akong panoorin ito kasi parang siya talaga nag-create ng kung anong gagawin o ano itong expectation niya sa karakter nito. Kaya malaking karangalan din na kahit nagbibiruan kami, si FMR mapagbiro yan, pero pag trabaho na. Lagi nga sinasabi pagkatapos ng good scene namin, kunyari maganda at nasatisfy namin yung gusto niya gawin namin, tatalikod siya. Buti na lang maganda kahit nakikipagtrabaho ko sa mga maliliit na tao. Kasi daw maliliit. At sa matagdan. Pero pagkatapos sisiraan niya kami after a good scene. And that's why I'm very, very happy. Thank you. My next Gusto question mong... from Maricel. Ayun, reaction. Ay, ano ba? Your favorite Alex Ross. Ako na naman. Tsaka nandiyan ka pala. Oo nga Ang tawag dito, bilang isang ina, saan ka lumabis at saan ka nagkulang? Wow. Wow Close. Ano yan? Ikaw Close. pa. Saan ako nagkulang sa time? Kulang na kulang ako sa panahon para sa mga anak. At inihingi ko yung tawag sa kanila. At nag-date kami tatlo para na mag-sorry ako sa kanila. At sinabi ko sana, you can still find me to forgive me. Sabi naman, kung mga kanila, we understand where we are and we forgive you. So, syempre, saan mo pala nalambot na ako. Siyempre, pag yung mga anak ko nagsasalita, di ba parang nanginan. Hindi ako makapagsalita. Kasi pag may ayaw yung pangalay ko, ayaw talaga. At yung isa rin naman, gano'n. Saka yung isa, mas malala, kasi nakadikit. Lagi na nakadikit. Parang linta. Nakadikit lagi, ayaw naman. Kasi pinanong gagawin ko na, basta sinabi mo, hindi mo gagawin yun. Basta sinabi mo, hindi mo gagawin yun. Gano'n. Kaya nandito ako, papahintayan kita. Security guard. Diba? Diba man ka? Saan ka lumabis? Saan ako lumabis? Siguro dun sa maliit na bagay na ang taong nila ini-spoil ko na yung mga anak. Alam mo, ang tagal naghintay ng mga anak ko sa akin. Inuna ko yung pamilya ko. Inuna ko ang nanay ko, ang mga kapatid ko. Pero now, it's their time. Time na ng mga anak. Oh, ang ganda naman. One last question. Ano ang pwede mong i-give up para sa mga anak mo? Ang buhay ko. Pwede ko i-give up para sa mga anak. Thanks, Lex. Kasi
may biruan niyo ni Kuya Dick about yung appreciation sa isa't isa. Finally, lumabas ang bibig ni Kuya Dick na isa ka sa, di ba, an honor still working with him. Alam mo, si Dick, isang napakahusay na artista. Matagal ko lang alam yung gawin ako dyan. Ngayon, bukod doon sa pagkahusay niya, hindi lang siya sa drama magaling. Magaling din siya sa comedy. Pero nakakaiyak si Dick pa rin sa drama. Sobra ko. Yung gumalang pa lang si Dick, ako kumakagana ako. Nandito na yung ano sa puso ko. Sobra ko siyang siguro sobra ko siyang mahal. Kaya sobra akong affected. Nakita ko, nag-twist na yung ilong. Naiba namin nga. Nako, extra to. Okay na. Walang magulo. Gano'n. Bakit talaga sa nagtutwist ang ilong mo? Yun, pero sobra. Ganun ang friendship ni Myla, Maricel, tsaka may isa pa diba? Sino po? Kasi mo, kahit may isang tao na parang ang laki-laking tao na hindi naman maputi, bigyan mo ng malaking cigar, parang kapre na. Diba? Pero love ko yung kapre na yun. Love ko yan. Ang original pet ang sa bahay. Kaya po ba talaga ito? O si Sir Bono yung star? Kasi kaya naman siya ito. I can imagine kung gaano kasaya yung set na ito having you, ano. Together. Pero ang saya-saya talaga namin sa sobrang. May sinasabi sa FMR. Yung sinasabi nilang narinig ko sila sa... Kogi. Yung eksena na... sinumbat lahat ni Mitsa. Kay Maricel, yung ginawa. Pagkatapos nung eksena, ang cute-cute kung paano sinabi ni Maricel. Coming from Miss Maricel, Because I felt like parang sila nung mga bata, nung mag-ibigin. And considering that they are great performers, mag-award din. Tapos ganun yung narinig ko. Sabi ko, pagkakit ko sa taas, ang cute yung mga bakit? Alright. Okay. Maganda, kasi na sinabi ko sa'yo. Pero inahamon mo na naman ba ako? Inahamon mo ko. Sa'yo, wala ka-affected. Okay, thank you Alex for the questions. Oy, Eric dyan, si Tita Mercy gusto yata magtanong, nagdidilig na yung paningin. Kasi naka-shades. Naka-shades pa siya, sorry. Gabi-gabi. May question ka? May question ka lang. Tapos for the last question si Tita Chan. Okay. 2 hours na pinag-iisipan yan eh. Ay, expect lang dito, Mari, kung tatanungin. Mr. Ogie Diaz. Ayan, sa'yo tuloy tanong. Ang laki ka Video ka, Mari, sa langit ko. Gusto mo mag-finger ako dito, mag-video mo ako. Ayan, ito tanong ko sa'yo. In your mother's eyes, since you were born, hanggang sa ngayon, ano ang tingin niya sa'yo? Bago ko sagutin yan, gusto ko muna makita yung eyes mo. Oh. Tingin sa akin ng nanay ko, gano'n? Ano tingin sa'yo ng nanay mo? Wala iluwar ka na sa mundo. Babaw, wala sa... Siguro nagpapasalamat nanay ko naging bakla anak niya. Alam niya bakla? Eh kasi, hindi, nagpapasalamat siguro nga sabi ko, Tita Mercy, na nagpapasalamat yung nanay ko dahil bakla ako. Ayan, ba't ba ako napaamin? So ayun nga, dahil kung tunay kong barako, wala. Di, syempre, dahil ko na sigurong anak sa iba't ibang babae. Wow! Hindi ka marami ngayon, nakating ka. Sa isang babae lang naman ngayon. Oo, di ba? Saan ka nakakita ng baklang playboy? Oh, dito lang, Tita Mercy. Mamaya ka na mag-text. Kapag kinukunan mo ko. Nawawala. Oh, tingnan mo kasi nawawala lalo yung video. Oh, ayun na. Anyway, yun na. Alam ba niya na ang kasabi? Patay na yung nanay ko. Ngayon, tatanong mo ko, alam ba niya? Pero siguro alam naman niya sa Alam niya, alam ng nanay ko na bakla ako. Kaya nga naloka siya dahil
Nung araw nga ako yung parang ano doon, di ba nung araw ang mga bakla parang malas sa bahay? Nung araw nung old school pa. Ngayon, hindi parang hindi na ganon. O, tinan nyo ako pa, sa lahat ng anak niya, 8 kami, ako may pinakamaraming anak. Di ba? Partida, bakla yan Alright. Alam niya na. Ano ang gusto mong palabasin? Parang pawisulit tayo Parang Hindi naman lahat ng bakla. Yung mayaman katulad mo, isa ka nang yayamanin. Uy, parinig.com. Mayaman. Birthday mo nun siya di ba? Oo. Di advance for next year. Okay na yun, Tita Mercy. Thank you, Tita Mercy. Okay, for the last question, here's Miss Janice Navita ng Balgar. Hi, good evening po. I'd like to address the question to Miss Maria, Miss Maricel, and Sir Kuya Deep. Ayan. Kasi yung movie, it's not just about the mother and son relationship. Parang na-rekindle din or parang yung na-reunite yung friendship dito. Na sinundan namin from being teenagers pa lang, nasundan ko yung mga movies nyo, natuwa ako sa chemistry nyo. Tapos dito, parang nung napanood ko yung teaser, ay, iba talaga yung chemistry ni Kuya Dita siya ni Miss Maria. And then kanina na-mention nyo na parang dumaan din pala kayo sa part ng buhay nyo na nag-away kayo, nagkatapunan. So, gusto ko lang pong malaman, if you would like to share na kung ano yung pinagtampuhan nyo ng matindi na nagkaroon ng misunderstanding and kung paano nyo naayos na ibalik yung friendship. Yung mga ano lang. Hindi kasi nagtatagal ako ng movie. In minutes, tapos na. Parang nagpunta ka na sa Derby. Kasi kami dalawa kasi. Pag nagbukas akong kay Kuya, pakikinig yan, hindi nakakalimutan niya siya. Nagbukas sa akin, hindi makakalimutan niya. So, how can you take, or how can you get one person na hindi sa akin? Parang natin din yung bilang. Kung ayaw mo sabihin sa akin, dapat respeto. At kung meron pa ako ayaw ibigin, pasa na yun sa kanya. Hindi nila respeto ang ibigin ko. Kumbaga, bilang magkaibigan ganong klase ng friendship na meron kami. Kaya nag-aaway kami, pero minsan di mo totoo yan. Janice, yung panahon na 80s yan So, bata pa, siguro yung mga petty kami. Petty quarrels. Pero yung totoo naman din, siyempre yung iba nga dito, sabi nila, alam nila yung mga dahilan. Pero usually, it's more of pagbagets. Like, hindi nakita or tampungan. Kasi si Maria, dapat inaamin ni Maria, si Maria talaga, very loving friend. Hindi na niya pwedeng sabihin pa dito kung paano siya mag-alaga ng kaibigan. Kasi isa ako, sa 80s na naalagaan niya. Actually, nakita rin nila sa set ngayon Parang hindi pa rin talaga mawala sa kanya. Parang gusto ko sabihin, ako ba? Matanda na ako. Parang gano'n. Pero ano doon pa rin yung magpapulbos ka o hindi ka na. Yung likod mo. Tapos natawagin yung mga alalay. Bakit yun ba kaya? Hindi na makalimutan So minsan, pag lagi naman gano'n, siyempre, nagbibinata ka na rin. Meron ka rin yung ibang kaibigan, meron ka rin ibang pinupuntahan. Talagang nagtatampo siya pag hindi niya alam. Tama? Short selosa. Ayun. Kasi gusto ko magkalit sa kanya. Minsan ayaw niya aminin, ayaw niya sabihin. So puti, salamat. Ayan, nagtatsyon na tayo. Binabanggit ko na. Sinuso din ako. Oo naman, sinuso din ako. Kaya lang, hindi ako nanunugod. Kasi sinisimulan ko Ayun ko. Ikaw ba? May sinugod? Hindi. Kaya nga sabi ko, teenager pa kasi kami. Talagang mapagmahal. Kaya kami nagagalitan kami ni Mami Linda. Pero
Madalas siyang pagalitan ni Mama Lina dahil nga siya yung pinagkagalitan, hindi ako eh. Kasi nga, siya yung nagkagalit pa. Kunyari, wala namang ginagawa, asan kain ka na. Pwede mo natin sinugod mo, minsan lang nagalit sa'yo. Hindi yung kunyari, sinabi ko wala ako. Di ba yung mga classmates, may mga lakad ka or nagbibinata ka, di ba? So, hindi ko sinasabi na sa kanya. So, one time, tinawagan niya yung nanay ko. Nakwento na niya yun eh. Tinawagan yung nanay ko, tinatanong ko na sa anak ko. Oh, yun nga. So, hinahanap niya ako. Eh, siyempre nanay, di ba? Alam, magkaibigan. Tapos alam niya na selosa si Maria. So, tinanong niya yung mama, mama, nasaan si Vic? Ay, hindi ko alam. Kung saan siya punta si Nonoy. Nonoy ang tawag sa amin. Kung Bicolano ko. Kung saan si Nonoy, kung saan, hindi ko alam. Di ba ni mama? Anong suot niya? Sabi, anong suot? Anong sapatos niya? Sabi ni mama, anong sapatos niya yun eh? Balat po ba o rubber shoes? Tapos sabi ni mama, balat eh. Okay lang ma. Ako lang bahala. Alam ko kung nasaan si Dick. At totoo naman, habang ako naman eh, alam mo, bagets, ganyan. Yun na, lumalapit na sa aking kwarta sa loob ng pinuntahan ko. Excuse me, andyan mo si Maricel Soriano sa labas. Hinahanap, ba't mo sinabi? Hindi mo sinabi ko kung sabihin. So yun, kailangan ko lumabas na, o ikaw na, tuloy na. Bukas ka na kasi uuwi na tayo. Para kung ni-order sa espasol. Ganun lang itsura ko kung pulpos na pajama. Pag hindi ka umuwi at hindi ka sumakay sa kotse, wala ako dito. Nagkakapajama. Sinundo niya ako doon sa lugar na yun. Nung nakapajama siya, na mukha siyang espasol. Di siyempre ako naman, di ba? Parang feeling ko, okay. Ano ba? Hindi pwede ako umuwi. May mga bisita, pero ako doon kasama. Ganyan. Hindi! Uuwi ka! Maglulupas ako dito, magagalit ako dito. Eh actually, nanginginig na yung guardian. Diba? So anong ginawa ko? Hindi ka po sa 500 ko? Eh dalawa, pati yung sinasabi mo pa. Talagang alam mo, na ano ko yung kaya alam, mas mataas lang talaga yung natigil. Kaya, pumarang pinako. Sir, pasensya na po kayo. So, wala akong choice. Totoo yun. Umuwi ako, kasama siya. Siya pa nagdadrive. Yung mga petty, Matuwa si mama, umuwi ka pa. Sabi niya, sumunod ko na nagtanong ka rin. Ha? Ako sabi, yes mama, naanak ko siya. Yun. Tsaka guys, nagdagdag ko lang. Pero hindi nawala sa amin yung respeto. Yun yung sinasabi ko. Kaya siguro hanggang ngayon, andito pa kami. Kasi si Maria, alam mo kung kailan siya gusto niya mag-isa o kailan niya, hindi lahat gusto niya sabihin. Sabi mo kaibigan ka, di ba? I respect. Ako din naman. Hindi rin. Pag nakita niya seryoso ako na ayaw magsalita, magkwento, respetado. Talaga nagre-respetuhan ka dito at pamahalan kami. Kasi private life ngayon, private life ko rin ito. Alam ka rin. Siguro kaya kami tumagal. At hindi kami, ito yung sinasabi ko sa lagi, bihira yata sa mga, sa showbiz, yung talagang hindi nag-i-script, kung ano sasalita. Kami ni Maria, kita nyo, nag-away kami, nagtatampuan kami. Pero hindi kami mahilig magkwento ng tampuhan namin. Kasi ayaw na ayaw namin palalakasin. Maria, di ba? Nakikinig ka ba? Parang iba na naman ng tinitignan mo dyan. Di ba? Ayaw na ayaw natin na sinasabi na gagamitan kami. Tama? Kasi may pelikula siya, may kay mother, may mother, may pelikula din ako. Pero yung personal namin, hindi namin ginagamit para mas boom kami. Kasi minsan, meron kaming tampuhan noon na sa malayong lugar pa namin sinenter. Para na huwag masabi. Tapos pag trabaho. Basta tinuro sa amin ng magulang namin yung professionalism. Huwag isasali ang private life mo sa trabaho mo. Kung gusto kayong respetuhin ng mga kasamahan ninyo at nasa industriya. Yun ang friendship namin. Yun nga, grabe ang lagi. Pero na-curious na ako si Miss Maria ba? Si Kuya Dick lang ang friend mo, ganyan kaka-possessive? Or sa lahat? Sabi naman ang possessive. Kasi ikaw sa... Ako sa din ako. Pinos lang ako. Hindi mo possessive. Hindi mo possessive naman si mamaya ka possessive na ano. Why? Hindi, yan na nga. Hindi kasi parang
Miss Maria, di ba yung ganapang ganun, pang girlfriend? Yung sinusugod pa, pinupuntahan. Ay, kasi sabi mo, hindi alam ko nasa. Mas para sa kaya. Binalam ko lang. Nung nalaman ko na, binalam ko lang. Pag may sakit yan, ay na. Tagalin mo muna yung mo. Lagay mo muna sa cabinet. Lagay mo sa cabinet. Pupunta ka lang dyan, nakakalilig mo. Parang mga yung gano'n. Tapos nangagod ka ng fix. Ayan. Pero pinanong mo muna yung wait na muna tayo. Na may tingin na wait na tayo. Tapos, Si Janice, nagkakaroon tuloy-tuloy yung pelikula sa Ligal. Di ba ang mga pictures doon, 18 ang kontrata, 16 movies, 8 movies, dire-diretso. Tsaka sa isang araw, 4 na pelikula ang nagsisimula. So magkasama na kami ni Maria, kaya siguro pag kinuwento namin, parang dire-diretso yung buhay namin. Kasi walang break. Lagi magkasama. So, bakit hindi naman, may sakit, takbo na yan. Si Maria, kasama na, ano doon na yung TV, sunduin mo na, o sira yung kotse, sunduan. Bakit? So, si Kuya Dita. Ay, si Kuya Dita lang. Ako talaga yung pag masama rin yung hindi naman siya nagsusumpo. Pero hindi ko ka naman bakit ayaw mo usugay sa iba? Kasi mamaya pag-ibig. At least ikaw hindi mo sila babalikan, di ba? Tapos, sigurado pa ako gano'n. Hindi mo sila babalikan? Sabi niya, natakuha ako kasi pag nagagalit siya, parang 6'5" siya. 6'5" talaga, blue eyes. Okay, thanks for sharing. Thank you, Miss Janice, for the questions. Bon? Of course, ako, siyempre ko sila ipakilala sa iyo, ipakita sa inyo. Kung ano nga ba yung naging journey ng buong Miss Mother's Eyes, no? Kaya naman, panoorin po natin ito. Ito sa ginawa sa'yo, ito